Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo hadol na sa atong kaluwasan, muanhi siya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang atong manunubos hadol na, ang atong kasing-kasing magandang na. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit ta maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinloi ang mga sanlahon, og abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ato karon nga nadungog ang mga pulong sa Ginoo nining atong pagsaulog nining votive mass sa mahal nga Birhen Maria. Matud pa ni Propeta Isaias, ayaw duha-duhae nga kaluy-an kamo sa Ginoo inig sangpit ninyo kaniya. Inig kabati niya kaninyo tubagon kamo niya. So mao ni ang atong pamalandungan pod og maayo nga sungod sa kahimtang nga wala nato masinati kaniadto, ang usual o immediate reaction sa mga tao when we experience something different from the usual experience, our reaction is resistance. Our reaction is we don't like this. Our reaction is something negative kay lahi sa atong usual nga nasinati. When things go in the way beyond our expectations, we complain. When things around us are beyond our control, we also complain. But when things around us are beyond control, when things go not according to our plan, God has something for us that He wants us to learn something more. He wants us to learn beyond what we had learned already. He wanted us to expand our understanding, to expand our patience, but with the assurance that the prophet has pronounced today. The assurance is, ayaw duha-duhae nga kaluy-an kamo sa Ginoo.
So do not doubt on the mercy of God. Kay while we experience something difficult, such like pandemic, God is also looking at us, and God is listening to our whisper, to our prayers. God is looking at us. He is not abandoning us. Even at the time of pandemic, wa man ta giabandon na sa Ginoo. We pray to the Lord. For more than a year, we pray to the Lord for the cure of this disease, of this COVID-19. For more than a year na tong inampuay, there is something better that come. Something better comes. Sige. Sa pandemic, we pray for the cure. Ang una nga nahimo is the vaccine. Pero vaccine is not the cure, but we pray for cure. Vaccines are preventive. Vaccines are preventions, making your immune system healthy. Adding the immune system, the natural system, adding that an alertness to identify. But remember, we are wonderfully made by God. Wonderfully made by God. Mayngon gani ang mga psychologists nga, what we know about ourselves is only 10%. The 90% of that is to be discovered pa. So in terms of science also, ang atong immune system is made wonderfully by God with the universal knowledge. And universal knowledge can identify whatever kind of illness-causing agent, virus, bacteria, nematodes, o uban pa nga mga matang. But the knowledge of our immune system as universally equipped will also gradually develop. Just like our knowledge, we go to school and then we increase when we go to school. So, ang vaccine is to help that immune system, but vaccine is not the cure. Karon, ang atong mga pharmaceutical companies, they discover the cure. For example, ang Merck pharmaceutical companies, they discover molnupiravir. Molnupiravir is the cure. You take that twice a day within 5 days, and it reduces 50% of your going to the hospital. And it is now in the Philippines for trial, for clinical trial. Although in the foreign countries, it has been proven. But in the Philippines, we want also to establish this efficacy. So, nangayo sila og volunteers to appeal, to involve in the clinical trial of molnupiravir. That is the cure. Pfizer company, naghimo pod sila og cure. Ang ilang gihimo gitawag og Paxlovid. Paxlovid, it is a pill that you can take in. Just like molnupiravir, it's a pill that you can take in. So, ang molnupiravir from Merck pharmaceutical company, ang Paxlovid from Pfizer company, and another one naay gitawag nga Floxo, something it starts with flu nga mao pa gigamit karon to cure the COVID. Unya, another company is still developing the chewing gum way. Kanang imura siya, it's like a gum, but it cures the COVID when you are infected. So something better happens when we learn to wait. And then, God answers our prayer. Kay nangayo man ta sa kanang ato bitong ginaampo sa Oratio Imperata. Ang original version, we ask for cure. Then, ang revised version, we included the vaccine. Kay mao man na say una nga na-develop. Pero, nangayo ta nga sa kanang tambal. So, tambal may atong gipangayo. So, ang mga pharmaceutical companies, ang atong mga scientists, they continue to work. Even if they had
already the vaccine, but they continue to work because they are looking for the cure. Not just prevention, but also for the cure. Kay prevention may not be 100% effective at all times, but what we need is cure. So there are medicines now available. In the other countries, sa ato ni sulod na pagsugod. Kaya nga sila December, and it's now December. Pagkatapos, ng atong tan-awon nga, bitaw no, mayroon ta nga, we ask for a cure. O niya, ang assurance sa prophet Isaiah, mayroon siya, ayaw duha-duhai nga kaluyan ka mo sa Ginoo. Kaluyan kita sa Ginoo. What we need is to keep on asking and knocking from the heart of God, to keep on telling God what we need, to keep on telling and asking God these needs. It does not mean that God doesn't know, but it does mean that God wants us to articulate what we need. The more we articulate our need, the more we are moving closer to that God whom we ask. So mao nga, nindot nga tan-aw nato ang kaning pamalandungan, ang pulong sa propeta, ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya. What we need is, we need to cultivate a trusting faith, a hoping faith. We need to cultivate the virtue of patience, because when God delays something, God also has something for us, and He wants this something to develop in us. Karon, malandong kita nga pag-abot sa tong ebanghelyo, mingon ang atong Ginoo nga gisuroy niya ang mga baryo, mga lungsod, unya nakita niya ang mga tao. Nakita niya ang mga masakiton, nakita niya ang mga tao nga gigutom, mga tao nga giyawaan. Nakita niya unsa kadako ang panginahanglan sa mga katawhan. Busa iyang gitigom ang iyang napulog duha ka tinun-an og iyang gihatagan og gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu og pag-ayo sa tanang sakit og balatian. Mingon siya, adtuan ninyo ang mga nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinloi ang mga sanlahon og abuga ang mga yawa. Mao na iyang giingon. So una, mamalandong kita nga God knows what we need. But God, to respond to our need, He calls people to become the answers of the need of others. So hinumdaman na to, mamalandong kita pag-ayo nga, when you desire to help others, and when you give something to others, it may be an example of your life, it may be a piece of advice, it may be a material good that you share with others. Remember, you are God's answer to their needs. Ikaw mao ang tubag sa Ginoo sa ilang kanunay nga gipangayo kaniya. So remember, when you are able to give something, rejoice. Kaya nga no, you are God's chosen answer for them. So kanabitong usahay ang atong understanding kanang when someone is asking us, we share, but our understanding is just up to here. But when we go deeper, we realize that when you give to others, even if sometimes you doubted, but you still give. Even if sometimes you feel it's painful to let go of this something from you, but you still give. Remember and realize that you are God's answer to their prayers. So kung ingon ini mga igsuon, ang una di ay sa kanang gitawag nato nga sa gospel karon giingnan kita nga ang panginahanglan natong tanan
God is not blind. He sees us through all these days. He sees us through all these years. Unya, pagkahuman ini, He calls us to share the sentiments of His heart. Kay what happened to the heart of Jesus, looking at the people, looking at these needs of the sick, needs of those who are possessed by evil spirits, needs of those who are ignorant of the law of God. His heart overflow with compassion. That is why He called His disciples, "Come." Unya, mingon siya, "I will send you to them." When you are sent to others, remember, you are empowered by God to become His living representative to that person. Ganina ingon ta, you are an answer to their prayers. Ikaduha, ningon ta nga, when you go, you are the representative of the invisible God to those people whom you go. So remember that nga, when you go to others, when you go to your family, when you go to your office, when you go to your community, you are representing God. And as a representative of God, you are empowered by God. Mingon siya, gitigom niya ang mga pulog na katinunan, gihatagan sila gahom. So, you are empowered by God. Empowered for what? Paghingilin sa mga dautan, paghingilin, pag-ayo sa mga balatian, pag-ayo sa mga masakiton. So you are empowered to do good to other people. We are not empowered to harm people, but we are instead empowered by God to do good to people because we are His representatives to that person, to those people, to that community, to our community, to our church. Remember, you are God's representative. Pagkatapos, mingon siya nga, pangitaan ninyo ang mga nangawala nga mga karnero. So they become shepherds now. They become shepherds of those sheep. Unya, pangitaon ang mga nawala. Uusapod sa problema, how about kung ang shepherd ang nawa? What about if the shepherd is the one being lost? Sumo nagiingon nga, ang mga karnero nangita sa ilang magbalantay, kay ang karnero nga gibantayan wala mawala apan ang magbalantay na hanawa. So mao ni kay problema. So totalaw na to nga, kung atong basahon ng ebanghelyo, we are to go as an answer of God's prayer, of people prayer to God. We are to go as God's representatives, and we are to go as shepherds. We are to go as shepherds of the people. And shepherds of the people, civil or religious shepherds, they are servants of the people of God. It is not nice and it is not good that the servants, the shepherds, will divide the sheep into black and white, into colors. It is not nice that the shepherd will divide the sheep into vaccinated and unvaccinated. It is not nice to see and divide the people with the categories. Kay ang shepherds nga gipadala sa Ginoo is to administer to the needs of His people without regard of the color of your skin, without regard of your political affiliation, without regard of your profession, without regard of your economic status. So let us remember, when you become a shepherd, civil or religious shepherd, it's not nice
that we divide the people into categories like this. We are sent as response to the prayers of the people. We are sent as God's representative to care for His people. We are sent as shepherds of His people. So mao nga dili maayo nga adunay discrimination nga mahitabo. And now it is going on as it is not in the constitutional right. And no one in the Constitution has given the right to discriminate. In fact, we have a law, anti-discriminatory law. So mao niya tutan-awon karon mga kaigsuonan nga kung mamalandong kita og maayo sa atong ebanghelyo o sa atong pagbasa gikan sa propeta nga si Isaías, ipahinumduman ta nga bisan unsay atong kalisod kahimtang, ayaw duha-duhai kakaluy-an ka sa Ginoo. Sangpit, pag-ampo, ayaw duha-duhai nga kaluy-an ka sa Ginoo. Inigkabati niya kanimo sa imong pag-ampo. Prayers, even if how small it is, and even if it is not said loudly, God hears that. Sumaw na nga kung naa gani mga tao nga miduol nimo, they are God's answer to your prayer. They are God's representatives to you, and they come as shepherds sent by God. Ang mahal nga Birhen Maria nga atong inahan, ang Birhen sa Regla, siya nahimo nga nanay, chosen by God and sent by God. Chosen aron mahimong inahan og isip usa ka inahan, Mary learns to be sensitive to the needs of a child, even if a child cannot articulate it by words. So Mary was so sensitive, just like any mothers. When your baby cries, you understand what the baby needs. When that baby continue to cry, you understand that it's not really the food that he needs. Maybe there is some kind of sakit iyatiyan, sakit ba iyang ipon, or whatever. Even if that baby cannot articulate by words, mothers are sensitive to the needs of their babies. Mo na nga, ang mahal nga Birhen Maria ang atong debosyon sa Birhen sa Regla. Even if you sometimes mahiya ka na minsan sa Diyos, hingi ka ng hingi sa Diyos, pagkatapos bigay naman ng bigay sa iyo ang Diyos. Tapos pag nabigyan ka na, nakalimutan mo na ang Diyos. Maalala mo na lang siya uli kung magkakaroon na naman ng COVID. O maalala naman siya uli kung magkakaroon ng problema. But even that, our mother, as our mother, kanunay siya, sensitive sa atong mga needs. Kay mother as he is, she knows, bisan unsa ang atong kanabitang panglihok. Say maglagot ko sa akong nanay, kay himantayon kayo akong nanay. Muuli gani ko sa amo, unya magbalik-balik kini ka sa CR, may kagisakitan kag tiyan, unsa man kalibanga ka, unsa man Ginoo, magbalik-balik kay sa tiyan. Ay, kay mantayon mo po ni mga inahan, oy. Pero that is the gift of mothers, to become sensitive and in touch with the needs of their children. So ingon ana ang atong devotion sa mahal nga Birhen Maria usab nga ang inahan dili gayud makalimot sa iyang anak, kay ang inahan always connected, sensitibo unsay gibati sa iyang anak. Kay sa sinugdanan pabitaw, kitang tanan gisumpay bayata sa atong inahan, pinaagi sa atong umbilical cord ng pusod ba. Bisan pagiputod na nga pusod, apan ang connection nato sa inahan wala maputol. Ang naputod katurang tinai katong pusod.
Mao na nga, for example, there is an accident that happened to your son or to your daughter. Ang unang maka-sense ni ana, ang nanay. Ang tatay, wahira na siya. Ang nanay may, ikulbaan ko. Unya, adun, ang akong anak dito no, tawagan na yun, ana-ana. Nga naman, our connection with mothers remain even if our umbilical cord had been cut off. Mao na hinumduman nato nga ang mahal nga Birhen Maria, sadyang gipahimugso niya si Jesus, gipahimugso usab kita. Kay nga naman, kita mga sakop sa lawas ni Kristo, the body of Christ. O kinsa may nagpahimugsoan ng body of Christ? Si Mama Mary. Kung si Mama Mary ang nagpahimugso sa iyang anak o kita nahimong lawas ni Kristo, Mary is sensitive to our needs. And Mary will always respond as much as she can to our prayers. So nindot mamalandong kita nga kining atong pagpangamuyo sa mahal nga Birhen atong inahan is not a waste. It is a great help for us. Remember, ayaw duha-duhae ang Ginoo nga tubagon og kaluy-an kita niya. Unya sa gospel, you are an answer of God to their prayers. You go as God's representatives and you go as shepherds. Manindog kitang tanan mga kaigsuunan og atong ipadayag ang atong mga pangaliya. Magampo kita sa Dios nga Amahan, nga mapuy-an unta nato ang mga gitudlo ni Jesus ug ato kining maipaambit sa uban ug moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, kakanunay siyang andam nga mosangyaw sa mayong balita sa paghari sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa namunuan sa atong nasod, nga mudawat unta sila sa mga pagtulunan nga gitudo ni Hesukristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang ni atong nagantos sa nakalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit na kayuhan og hupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga magpanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 katuig nga Kristyanismo, nga unta magmalampuson ang tanan nga katalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Chupero Kamumot, Father Joel Sibay nga mabayaw na si kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga mihali na, nga mabanhaw na unta sila sumala sa gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Ginoo, patalinghog yang mga pagampo sa imong katawhan, og dawata ang among mga halad og pagsakripisyo, pinaagi ni Kristo imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.